mapagpalang araw. Yes, Lord. Pray muna tayo, no? Panginoon, aming Ama, aming Diyos, maraming maraming pong salamat sa hapon na to na nagkakasama-sama po kami, we're brothers and sisters in you, O God. We pray pakikinig, Lord God, ito'y maintindihan namin at maisabuhay namin ang lahat ng bagay. Ikaw po, Panginoon, ang masunod sa aming mga plano, sa aming buhay at maging Christ-likeness kami. Gagaya mo, Panginoong Jesus. Maraming maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen. Sige, umpisa po tayo, no? Mapagpalang hapon, okay? Praise God. At naimbitahan po ko ni Bro, at salamat Panginoon sa araw na to na nakita ko po kayong lahat. Actually, this is my first time na makita ko po muli si Bro at tagal na po nang hindi kami nagkita. Actually, may plan nga po kami, kagaya niya sinabi niya kanina, at loobin ng Panginoon na this coming December or November magawa namin. At maraming maraming po salamat sa mga nandirito na meron tayong 14 na participants. At thank you po. Then, umpisa na po tayo. Sino po dito ang gusto sa langit? Taas po lang ang ang emoticons, 'di ba? Sino po gusto sa langit? Taas lang po. Yan, nakita ko, praise God, no? 'Di ba? Kita natin, gusto natin lahat sa langit, no? At sino-sino po dito ang nakakapagsimba, 'di ba? Sa kahit online po or physical or something nakakapagsimba. Sino-sino din po dito ang eto, nagfe-fellowship, 'di ba? Napakaganda po nating tingnan na nagkakasama-sama po lahat tayo do. Praise God, lahat po talagang active Mark. Okay Tapos kung talaga pong active tayo, nakapagsisimba tayo, mahal natin ng Panginoon, gusto natin sa langit, sino-sino po dito nakatapos na ng Bible? Bible reading. Meron po ba? Nakatapos from Genesis to Revelation. Yan, praise God. Panginoon, maraming salamat. At halos lahat, no? At nakatapos pala ng Bible. And then congratulations nga pala kay ate kanina sa theology niya, nakagraduate siya, praise God, no? At ano pa po ibig sabihin nung slides tayo, Bro Mark? Yan. Magtiwala sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Ano po ba yung sinasabi na magtiwala sa Diyos sa panahon ng pagsubok? Ito po yung sinabi ko nga kanina, kung nakatapos tayo ng Bible reading and everything, when we pray, we talk to God. Yung pagbabasa natin ng Bible, God's talk to us. Kumbaga, eto dito natin i-express kung gaano natin kamahal, kung gaano tayo may personal relationship sa Panginoon. Dito natin nakikita kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Nakikita din natin ang kung makikita natin, okay, next slide, bro. Ayan. Ano po ba yung Bible na sinasabi natin kanina? Doon sa basic instruction before living on earth. Makikita po natin, 'di ba? Kung halimbawa po ay meron po tayong TV, meron tayong remote control, meron tayong mga appliances. 'Di ba may manual? 'Di ba po? Ito yung Bible is basic instruction before living on earth. Ito ang manual ng buhay natin. Ito ang manual na dapat natin basahin araw-araw. Paano tayo kikilos? Hindi naman siguro ginawa ito ng Panginoon para i-display o maalikabukan or ipatong lang kung saan. Ito ang Bible kung saan sa panahon ng kalungkutan, kaligayahan, mga sakit, in everything, no? Nakita natin ang Bible talagang tunay na maaasahan sa panahon ng anumang circumstances ng buhay natin. Either higher or lower to higher, kasama natin ang Bible dahil ito'y salita ng Panginoon. Next slide, bro. Nakikita po natin dito, no, ang sinabi dito, no, omnipresent God. Ano ba yung ibig sabihin ng omnipresent God? Sabi dito sa Psalm 139:7-10,
Paano ba ako makakaiwas sa iyo, Espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Verse 8, kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pupunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar, sa kanluran, kayo ay naroon din. Ako'y inyong patnubayan at tulungan. So kahit saan tayo pumunta, ano man ang gawin natin, kasama natin ng Panginoon. Kaya importante ang Bible, alam natin. Ito ay manual natin. Kung wala ang manual o instruction ni God, hindi natin ito maintindihan. Hindi natin malalaman ang lahat ng ito. Kung ano man ang kalagayan natin or ano man ang nararamdaman natin, kasama natin ng Panginoon. Tingnan niyo po to, 139:1-5. Ang sabi po rito, Panginoon, sinisiyasat niyo ako at kilalang kilala. See, kilalang kilala tayo, ang bawat isa sa atin. Nalalaman niyo kung ako ay nakaupo o nakatayo. Kahit na kayo ay nasa malayo, nalalaman niyo ang lahat ng aking iniisip. Even nasa isip natin, internal naman to ha. Bukod sa nakaupo tayo, physical and then internal yung iniisip naman. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko'y nalalaman ninyo. Panginoon, hindi man ako nagsasalita, ay alam ng aking sasabihin, lagi kayong kasama at kinakalinga niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, no? At nakita natin, no? At yung Jeremiah, powerful God, nakita natin dito, no? Ang sabi dito, Sovereign God, you have made the heavens and the earth. By your great power, outstretched arm, nothing is too hard for you. Makikita mo natin dyan, no? At Mark, ito ba yung latest na slides na ano? Yes po. Oo. Yung pinaka-final, yung kanina umaga? Yes. Yes po. Yes, kuya. Okay. Sige, sige. Na ano yung nag-overlap yung yung dito yung sa Psalm 147. Anyway, sabi dito sa Psalm 147:5, Great is the Lord Almighty in the power, His understanding has no limit. Nakita natin kung gaano ka yung kapangyarihan ng Panginoon. Kung nakita natin, very powerful God ang pinag-uusapan natin dito. Nakikita tayo ng Panginoon, yung wisdom ng Panginoon, at sobrang makapangyarihan ng Panginoon. Kaya yung ginagawa natin ngayon, hindi ito yung sino ba yung priority natin? Sino ba yung nakakaalam ng buhay natin? Ito yung Panginoon na pinag-uusapan natin ngayon. All-knowing, omnipresent, powerful God. Next slide, bro. Ito ba dapat yung ayan, nakita natin, put God first. Ano ba yung first? Si God ba yung nangunguna sa atin pagdating sa finances? Nagtitiwala ba tayo sa Kanya? How you give yung trust? Ito ba yung interest natin? Ay, mamaya na siguro. Maglalaba muna ako, magluluto bago ako magbabasa o pagkagising ko, cellphone muna. Ito yung mga nangyayari sa realidad ng buhay natin. Kung si God ba ang unahin natin, o finances natin, o yung interest natin, or yung relationship natin. Who shapes your decision? Sino ba mauuna? Mga anak ko bago ako magbasa ng Bible, o sino ba muna ang uunahin ko bago ang lahat? 'Di ba? Yung schedule, ay papasok muna ako sa ganito. Sino ba ang paprioritize ko? Si God o yung trabaho ko? In trouble. Kahit ba ako may sakit, naiintindihan ba ako ni God? Opo naman. Nakikita po natin yan. At kahit na nakaratay lang ako, nakikita rin tayo ng Panginoon. Umupo, tumayo, kita nyo kanina sa slide, umupo, tumayo, nakikita tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Lagi niya tayong kasama. Lagi niya tayong kino-comfort. No? Next slide, bro. Tapos nakita po natin, no, even dun sa mga prophets na kasama natin, is yung mga prophet gaya ni Noah, ang sabi dito, noong 500 taong gulang si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na si Shem, Ham at Japheth. Nung 600 taong gulang na si Noe, dumating ang baha sa mundo. So ibig sabihin nakita niyo yung time travel. Habang ginagawa ni Noah
yung barko, makita nyo 100 years bago bago umulan. Ganun katagal. May ganun ba tayong faith kagaya kay Noah? May ganun ba tayong faith na kahit na ganong katagal na dumating sa atin yung minimithi natin, may ganun din ba tayo? May ganun din ba tayong kahit alam ko kasi 120 years bago rin ano kasi may bukod sa pagdating ng 100 taon may 20 years pa. Lord, dadating po ba? Lord, binigay mo ba talaga sa akin to o hindi naman talaga o pinagagawa mo lang? Nakita niyo po yun? Ganun yung heart natin minsan sa sobrang tagal eh. Lord, bakit nangyayari sa akin to? Lord, bakit inaalaw mo na maging ganito ko? O Lord, bakit? Pero nakita niyo rin po ba si Abraham? Ano sabi po dito kay Abraham? May mga bagay ba na hindi magagawa ang Panginoon? Kita mo, imagine po 100 years old si Abraham, no? 100 years old si Abraham. Sabi dito, sa Genesis, makikita po natin dito, no? Sa Genesis 21:5, nang ipinanganak si Isaac ay 100 taong gulang na si Abraham. 'Di ba? Kung 100 taong gulang na si Abraham, ano po nangyari yun? Nagkaanak pa rin. Si Sarah ay 99. Kita niyo po lang pong imposible sa Panginoon. Lahat po magagawa niya. Tapos siyempre po tayo tao lang, nakakaramdam tayo ng mga kalungkutan sa buhay, mga nangyayari sa buhay na hindi natin maintindihan. Pero nakita niyo po si Jonah kung paano po siya nilamon ng isang malaking balyena o malaking isda. Sabi niya, "In my great trouble, I cried to the Lord." Kinain na po siya nito nasa loob na siya ng tiyan. He answered me from the depth of death. I called, and the Lord, you heard me. Sabi dito, nakasama, pinakamalalim na ng dagat, naririnig pa din tayo ng Panginoon. Sabi niya, I said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me out of the belly of hell cried. I to the hardest my voice. Sabi dito, kahit nasaan pa, kahit anong lugar ka pa. Kita niyo po, di ba? Sabi ko nga sa inyo, omnipresent of God. Sa ilalim na ng belly o nasa bituka na ng isang malaking isda, naririnig pa rin. Sabi diyan sa Jonah 4:3, now the Lord, take away my life. Kita niyo po yung gusto na mawala ni Jonah. Sabi niya, now the Lord, take away my life. For it's better for me to die than to live. Nakita niyo po yun? Mas gusto pa daw niyang mamatay kaysa sa mabuhay? Ito yung nararamdaman ng normal na tao na kahit anong pagsubok ang dumating sa kanya, 'di ba? Nakikita po natin na kumikilos ang Panginoon. Kumikilos ang Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa. Nalulungkot, natutuwa sa panahon ng kalungkutan. Kasi po nasa kamay na ng Panginoon ang lahat ng bagay. Nasa kamay na ng Panginoon kung paano niya tayo i-handle. Nasa kamay na ng Panginoon kung paano na tayo kakapitan. Next slide, bro. Ayan, nakita po natin sa Elijah. Kahit even si Elijah, I have enough, Lord, he said, take my life. I'm not better than my ancestors. Sabi niya, nahihirapan siya na dumating yung persecution sa kanya na gusto siyang patayin ng hari. No? Tumakbo siya sa wilderness, sa isang bundok. Ang sabi niya pa dito, but he himself went a day journey into the wilderness and came and sat down under the juniper tree and requested for himself might die. Gusto na rin talagang mamatay. Pag dumating ang pagsubok, dumating ang mga struggle ng buhay, gusto natin mawala. Gusto natin takbuhan. Yung ba nangyayari sa atin? Sa kabila ng hindi tayo makalakad, hindi tayo yung normal na gawain. Sa tingin ba natin na wala tayong silbi? Sa tingin ba natin, hindi ba natin pwedeng gawin pagpapala? No? Yung mga nangyayari sa atin. Sabi niya, no? It is enough now. O Lord, take away my life. For I am better than my father. So sabi niya, Lord, ito ba talaga? Mawala na lang ako para tapos na. No? Mawala na lang ako kasi Lord, lahat ng to, wala eh. Walang mapupuntahan. Parang ganun. Parang hindi niya nakita yung sovereignty ni God.
Hindi niya nakita dito kung paano si God kumikilos sa buhay ng bawat isa sa inyo. Prophets na to ano pa kaya tayo? Normal lang. Ito si David, sabi niya dito, why am discouraged? Why is my heart so sad? I will put away hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Sabi dito sa 2 Corinthians 4:8-9, nakikita po natin, we are in trouble of every side, yet not distressed. Sabi niyang ganyan, we are perplexed but not despair. So, magkakaiba po ang sabi niya, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Nakita po natin yun. Kahit alam ng Panginoon, yun nararamdaman natin. Sabi din sa Proverbs, anxiety in the heart of man causes depression, but but a good word makes it glad. Na-explain ko po to sa inyo no para maintindihan po natin no na sa lahat po na nangyayari sa buhay natin, suffering, depression, nakita po natin kung paano yung Bible mag-describe, kung paano po yung Bible mangusap sa mga tao. Bakit po? 'Di ba? Next slide, bro. Ayan, nakita po natin diyan, ano? Sabi dito, do not be anxious about anything. Kita niyo po diyan. But in situation, present your request to God. Lord, nahihirapan ako. Diba, nakita nyo naman kung paano dumaing mula kay Noah, kay Abraham, either kay Moises, di ba? Kay Elijah, kay David, kung paano sila dumaing sa Panginoon. Oh, at sabi dito, when anxiety was great with me, your consolation brought me joy. Walang magkakasatisfy dito sa mundo, kundi ang Panginoon lamang, no? Nakikita po rin natin dito, no? Sa John 14:27, I'm living with you with a gift of peace of mind and heart. And the peace I give is a gift that world cannot give. So don't be troubled or afraid. Diba nakita nyo po? Walang makakapagbigay sa inyo ng peace dito sa mundong ito. Tanging ang Panginoon Diyos lamang ang makakapagbigay ng kapayapaan, ng kagalingan. O may doktor, may nurse or something. Pero kita nyo naman, hindi po nila napipredict, 'di ba? Yung time ng kagalingan natin. Pero ang Panginoon pag sinabing gagaling ka, gagaling ka. May process, yes. In due season, may time, 'di ba? Pero pag sinabi ng Panginoon, tumayo ka, tatayo ka. Pag sinabi ng Panginoon bukas, manganganak ka, manganganak ka. Sabi dito sa next, sabi kay Sarah no na kung nabasa niyo po, in the next year, manganganak ka, Sarah. Huh? Sa tanda ko to, manganganak pa ako. Pero nakita po natin na 'yon, no? And then sabi din po dito sa Philippians 4:7, and the peace of God which surpasses all understanding, Philippians 4:7, nakita niyo po. Sabi, all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Nakita po natin dito no kung paano yung Panginoon, kung paano ang Panginoon na nagbigay sa atin ng kalakasan sa puso't isipan natin, no? Sabi din po dito sa yung trials, tinetest din po ng Panginoon sa 1 Peter 1:7. That the trial of your faith being much more precious than gold, that perish, though it by tried by fire, might be found in praise and honor and glory appearing of Jesus Christ. For we walk by faith, not by sight. Sabi po sa Corinthians, 2 Corinthians 5:7. Ito po yung tinatras natin ng Panginoon. Kahit ano po, physically, see that yung immediate circumstances, yung promises and relying on na naniniwala, yung faith na tayo na naniniwala sa Panginoon, tinitest niya tayo sa kabila ng pagsubok, minomold niya tayo. Initingnan niya tayo po ng Panginoon kung gaano tayo kakapit sa Kanya. Ang sabi nga po dito, kung makikita po natin, yung genuine, no? Yung genuine, pinaprocess ng Panginoon. 'Di ba? Nakita po natin diyan, no, yung pinoprove ng Panginoon kung hanggang saan tayo. Pero sabi din niya sa Bible, no, sa Corinthians din po, na kahit anong pagsubok ang dumating, na kahit anong pagsubok ang hinaharap natin sa buhay, kahit ano, all, nandyan siya para sa inyo. Hindi siya magkukulang. Hindi siya late, hindi siya advance, lagi siyang on time.
Minsan advance pa nga yung pagkakadating niya, ay naku may blessing pala ako ngayon, hindi ko alam. Akala ko next month pa. Gano'n kumilos ang Panginoon. Gano'n niya nakikita yung heart natin pagka kailangan natin, naa-advance, di ba? Nakikita natin yung Panginoon na sa kabila ng next slide bro. Yan, kita po natin, no? Sabi nga po, if suffering is universal, why does God allow it? No? Who's going to harm you if you're eager to do good? But even you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened. Sabi dito, ito po ang pinakamahalaga dito. Sabi po sa Simiria, makikita niyo po sa Revelation, sabi niya po diyan, Revelation 9, Revelation 2:9 tsaka Revelation 2:10. Nakita niyo po dito, I know about your suffering. Sino po ba yung I know? Sino ba yung nagsasalita dito? Si Jesus Christ. I know your suffering, I know and your poverty, but you are rich. I know that blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogues belongs to Satan. Sabi dun po sa Revelation 2:10, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put, ang sabi dito, the devil will put some of you in prison and test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death. Nakita niyo po, even to the point of death. And I will give you life as your victor's crown. Kita niyo po, alam niya po yung suffering natin. Alam niya po yung natatakot tayo. Alam niya po ang bawat pagsubok na nararanasan natin. Pero sa kabila po na sinabi ko, tinest po tayo, nangyari, ano po yung pinakahuli? Magigib po tayo ng victor's crown. No? Nakikita po natin kung ano yung sinabi niya. Pagkakapitan natin. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, mangyayari at mangyayari. No? Nakita natin, no? Sabi ko, but Lord, bakit ako? So sabi niya, why you? Why not you? Sabi ganun. Nakita natin, no? Bro, next slide. Yung wisdom din ng Panginoon. Ayan. Ito natin, power and love of God. Sabi, for God has not given us the spirit of fear, but the power and love and a sound mind. Nakita natin yung kapayapaan at kapangyarihan ng pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. May mga bagay ba na hindi magagawa ng ating Panginoong Diyos? Lahat ng bagay magagawa. Lahat ng bagay binuhos niya para sa atin. Nakita niyo po yung wisdom niya? Kung ganong kataas ang langit at lupa, ganon din ang aking mga daan at kaisipan. Kaya sa inyong mga kaisipan, ipinapakita nito na mas mataas ang karunungan ng Diyos kaysa sa tao. Alam niya yung mga nangyayari sa atin. Di ba po? Kung gaano kataas ang langit at lupa, ganon din ang puso ng hari na hindi kaya saliksikin. Sabi dito sa Psalm, sapagkat kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon katakila ang kanyang pag-ibig sa mga natatakot sa kanya. Kita niyo po yun? Powerful God po ang pinag-uusapan natin dito, no? Hindi po to kung sino lang ng pinag-uusapan. Pero bakit po? Ano po ba yung sinasabi dito? When suffering occurs, sabi nga po dito, universal po kasi ang suffering. Experience natin, pero maraming salamat, no? Hindi man natin to naiintindihan sa level na kaya nating unawain, sa level na dapat nating nakuha. Pero hanggang doon lang tayo eh. Kumbaga, eto si God. Ang taas ni God eh. Kita niyo po kung paano create ni God ang mundo. Gano'n lang kaliit ang tao. Pag tumingala tayo sa langit, alit na natin. Pag nga tayo nakasakay ng eroplano, alit lang natin eh. Paano pa kaya nasa labas ng universe? Paano pa kaya yung Milky Way? Paano pa kaya yung araw at buwan? Paano pa kaya yung universe? Yung galaxy ang sumunod. So, ganun kalaki ang God. Di ba? Compare sa atin na gaganto kaliit. Tuldok lang tayo. No?
Sabi natin, ang level ng suffering that you're going through, your reality and realness and suffering na pinagdadaanan mo with Jesus, He can understand. Naiintindihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Naiintindihan niya po. Kasi si Jesus mismo dumaan sa mga paghihirap. Ang sabi nga ni Jesus, bago siya ipako sa krus, in this earth, you will experience, sabi nga po dito, tribulation or troubles. No? Sabi ni Jesus mismo, dito sa mundo, makakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Kita nyo kung ano yung mga in-explain ko kanina. Pinakita ko muna sa inyo kung mula sa Bible, omnipresent, all-knowing, powerful God, hanggang sa mga prophets, hanggang sa kung paano yung suffering, depression nangyayari sa mga prophets, kung paano yung wisdom niya sa wisdom natin, at doon kung paano nagkakaroon ng victory ang mga tao. Pag tayo na test, pag tayo na mold, pag tayo nagtagumpay, victor's crown. Diba? Nilalagyan kasi natin minsan ng connotation. Alam niyo yung connotation, kahulugan. Sabi nga po dito, dun sa mga sumusunod sa Panginoon, take up my cross and follow me. No? Take up the cross and follow me. Kasi minsan nililiteral natin, take up lang eh. Parang ginagawa lang natin, nakasabit dito. Parang kwintas. Emblem lang. Take up, nakasabit lang. Ay, kasama ko si Lord. Parang ganun. Ay, minsan ganito lang. Pray. Minsan, Bible lang na tayo, pero hindi naman natin naiintindihan. Hindi naman, walang application sa buhay natin. Pero ano po ba sabi dito? Take up the cross and follow me. No? Sabi dito, pansinin mo yan. Sa asawa mo, take up the cross and follow me. Sa financial, sa trouble, take up the cross and follow me. Diba? Pero sa time ni Jesus, habang sinasabi niya yung take up the cross, hindi nila naisip yung spiritual application. No? Ang iniisip lang nila yung realidad. Yung tunay na totoong krus. Kasi sa panahon natin, pag may krus, religious tayo. Pag may krus ngayon, yung nga sabi ko sa inyo, nakasabit lang dito, emblem lang. Pero sa panahon nila, yung krus is symbol ng torture. Diba, nakita nyo po? Tinorture si Pedro, tinorture ang lahat ng mga apostles. Si John lang ang hindi namatay. Kahit anong torture na gawin. Pinabayaan na lang dun sa Patmos. Kasi gagawin pa niya yung revelation. Makakapunta pa siya sa yung mindset niya. Dinala siya ng Panginoon. No? Pero kita nyo, kung ano yung suffering natin ngayon, walang-wala pa sa kanila. Ayan lang ba pinagdadaanan mo? Ako nga sinabit ng patiwarik eh. Diba? Ayan lang ba pinagdadaanan mo ngayon? Ako nga nilason eh. Ako nga tinanggalan ng ulo eh. John the Baptist, ginilitan ng ulo sa harap ng mga maraming tao. Si Samson, nabulag, sinundot ang mata. Hindi makakita. Si Job, makikita natin si Job, no? Kung paano namatay ang kanyang mga anak, kung paano kinuha ang kanyang mga ari-arian, kung paano kinuha actually, ang lahat na nangyayari to gawa ni Satan eh. Kung paano sinaktan, nakita niyo po, kung paano sinaktan ni Satan si Job. Si Job po ay isang matuwid na tao. Si Job po yung sumusunod sa Panginoon. Pero nakita ba natin dito yung kung paano ni Job na overcome lahat? Nagtiwala lang siya. Tinest niya siya. Talagang namold. As in, halos mamatay na siya sa sakit. Sakit sa balat, no? Ketong. Nanonood, nagnanana, nilalango siya dun sa nakatira na siya sa basurahan kasi wala na siyang lahat nawala. Anak, kabuhayan, iba po. Pero hindi natin nararanasan yung mga ganung bagay. Hindi natin nakikita yung mga ganung bagay, no? Sabi nga po natin dito na kapag tayo dumarating sa pagsubok, take up the cross and follow me. Sabi nga dito, Lord, sure ka? Hindi yun katulad ng take up the cross. Siyempre, pag Lord business para sa'yo, take up the cross. Huwag kang mag-alala, Lord. Lahat ibibigay ko sa'yo. Pagtitiisan ko, Lord, sa literal. Hindi ito'y kwintas na sinusuot. Ito'y krus na pinapasan. Kasi one thing the cross is another thing to bear. The cross we are called to wear. The cross we are called to bear. The cross, so take up the cross and follow me.
Ito po yung sa atin ngayon, no? But we never go wrong kapag sumunod tayo sa Panginoon. Kasi kahit bit-bit mo yung krus na yan, alam natin kasama natin ang Panginoon. Di niya tayo iiwan, in fact na may instruction ng Panginoon sa atin. No? Sa Revelation 2:10, sabi niya doon, no? Sabi nga, kung makikita po natin dito yung reward na binibigay niya, no? Yung crown of life na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa mga nagtiis, Jesus persecuted sa church ng Samaria, he praises spiritual wealth despite the poverty, warns upcoming imprisonment, testing 10 days, promise, but the crown of life. Pinaramis din ng Panginoon. Alam niya, lahat ng ito, walang maitatago sa Kanya. And Jesus said about your suffering and poverty, perspective, I know the blasphemy. Alam niya, alam lahat nangyayari sa iyo. No? Minsan tinatanong nga natin Lord, ba't ako? Sinabi ko nga ako kanina, ba't ako? Sabi ni Lord, why not you? Why not you? If Jesus, the Son of God, was not accepted to suffering, why would you think that you will be exempted to suffering? Si Jesus nga, pinako. Tayo, buhay lahat. Na dapat sana tayo nandun. Na dapat sana tayo nakapako, namatay, nilibing. Pero hindi tayo nabuhay. Only Jesus Christ nakasurvive. No, nothing will exempt you from suffering. Pero kung dumadaan ka man sa suffering, purpose yun ng Panginoon. Hindi kanya padadaanin sa sakit na wala siyang reason. Hindi kanya padadaanin sa suffering na wala siyang dahilan. Hindi kanya hahayaang mag-suffer na tinatawanan ka lang ng Panginoon. At wala siyang plano para sa iyong buhay. Yung chance when you suffer, may will ang Panginoon. Yung suffer na faithful for God will give you a way out. Kumbaga, nagsasuffer ka ngayon pero alam ng Panginoon kung paano ka lalabas. Alam ng Panginoon kung paano ka gagaling. Kasi maging ang sakit mo ay nagiging pagpapala. Maging maaring hindi mo nakikita ngayon, but soon, makikita mo lahat ng yun. Maaring hindi mo nakikita, ang tagal naman. Pero nakita mo ba rin, yung sinabi ko kanina, yung kay Noah, 100 years. Kay Sarah, kay Abraham, 100 years. Hindi man sa nakikita natin ngayon. Ibig sabihin, nagsasuffer kapag hinahanda ka ng ni Lord palabas. Yung daan papunta sa katagumpayan, no? Nakakaiyak nga lang talaga sa gitna ng suffering. Nakakaiyak talaga sa gitna ng heartbreak. Nakakaiyak talaga pag wala kang trabaho. Nakakaiyak talaga pag wala kang madukot o pera. Di ba? Maaring yung mas marami pa yung code mo diba? Sa bangko. Pero kita mo lang magkano lang yung pera mo. Maintaining balance. Magkano ba maintaining balance? 500, 1,000, 2,000. Maintaining balance, hindi mo pa pwedeng galawin. Minsan out of maintaining, deduction pa. No? Pero God is purposeful. May purpose ang ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, darating ang suffering. May mga season na hardship, pero may mga trouble at bagyo. Hindi magtatagal, lilipas din ang lahat ng bagay. Season will come and go, but the word of God will stand forever. Kita niyo po, but the word of God will stand forever. Habang buhay mong pangahawakan, hindi nga nararamdaman, hindi nga nakikita, at hindi mo naririnig ang Panginoon. Pero nakita niyo po kung paano ang buto, pag nitanim natin, madilim. Sabi nga ng buto, patay na ba ako? Wala kang nangyayari. Pero nakikita ba natin ang buto? Habang ang buto, nagkakaroon ng ugat, nagkakaroon ng pag-usbong niya, hindi man nakikita natin sa ilalim o wala tayong makikita dahil tayo yung nagtanim. Pero ang Panginoon ang magpapatubo ng lahat. Hindi importante kung sino nagtanim o nagdilig. Ang importante kung sino yung magpapatubo sa bawat isa sa atin. Ano man ang circumstances ng buhay natin, ano man ang pinagdadaanan natin, laging nandyan ang Panginoon. Lagi mong kasama ang Panginoon. Laging ang Panginoon ay nandyan para sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Next slide, bro. Nakita po natin dito, no? Sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God according to the purpose. May purpose ang lahat ng bagay.
May purpose po ang Panginoon sa buhay natin. Ang gusto lang ni Lord ay yung makita niya po tayo. Sabi nga po dito sa Galatians 6:9, let us know, not weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kung hindi tayo give up. Sabi dyan sa James 12, blessed is the man who persevere under trial. No? When he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Sabi relation dito sa ito ang pinakamaganda sa Revelation 21:4. He will wipe every fear, every tear from their eyes. There will be no more death, mourning, or crying, or pain. For the old order of things that had passed away. Makita po natin dito, lahat ng bagay, no? Lahat po. No more pain, no death, no crying. Nakilabutan po ako. Kasi yan po yung promise ng Panginoon. Maghirap man tayo dito sa mundong ito, pero ang kapalit naman po nito, yung kaligayahan na makikita natin. Di naman po tayo exempted eh. Sa mga suffering, sa mga depression. Alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon, no? Kung ano yung buhay natin na naranasan natin. Mark, pakiplay yung video. Pasensya na po kayo dito sa slide, medyo nagka-ano lang po pero binasa ko naman po. Ay, oo, wala siya, Kuya Ronald. Ha? Wala siyang na ano pa rin siguro yun. Dun sa bago bro, na sinend ko kanina. Sa WPS kasi yung ano eh. Oo, sa bago bro. Wait lang Sige, thank you. Yung bagong ano. Pwede ba yun sa YouTube, Kuya Ronald? Hindi ko alam kung nasa YouTube yan eh. Ay, Sabi dito, so pastor, yung mga nanonood who are now in the midst of pain and suffering. And you know what's that like? What is one thing that you want to share to them? Kasi nangyari po makita po natin dito, sayang nga po no? At hindi natin nakita. Pero, Mark, pwede ba kung ako makakapag-share dito? Pwede ba ako mag-share? Hindi. Kung sa akin mangyari mag-share? yes po, pwede Kuya. Okay. Okay, Sige. okay na. Yan, I-share ko? okay po. Share. Kita po ba? Yes, yes. Ito po. Apo. Ito po. Ay, sorry. Yan. Kita po ba? Yes, Kuya. Apo. Yan. I-share mo yung audio. Share mo yung audio, Kuya. Yung pag-share mo, Po? i unshare mo muna tapos share mo ulit. Tapos Sige. i-click mo yung sa kanan na may share audio. Makikita mo yun pag nag-share ka po. Sige po. Wait lang. Share. So may ano po, Saan dito? sa Zoom. Nasa Zoom. Click mo po yung Zoom. Ito. Right, Zoom. Yan, sige po. Play. Ayan.
Meron? Wala. Wala eh. Wala. Dapat nakashare yung audio. Teka lang, bro. Hindi lumalabas dun sa Zoom app yung dapat maka-unshare ka muna, kuya. Unshare? Opo, unshare mo muna. Sige. Bali, hindi yan. Yung ano muna. Quit Zoom? To? Yan. Yung ano na yan, unshare. Pindutin mo yung pula na yun. Pag lumalabas yung ano na yun. Wala eh. Stop share. Yan. Yan. Tapos, i-share mo. Okay. Tapos, tingnan mo muna yung share audio dyan. Meron dyan sa kanan. Share sound. Yes, Okay. you got it. Okay. Okay. Sige. Chinek ko na lahat. Thank you. Okay. Kita na, bro? to Pastor. Yan, okay na. Okay na po. Okay na. Sige. Praise God. Thank you, Lord. Ito. May mga nanonood sa atin who are now in the midst of pain and suffering. And you know what that's like. What is one thing that you want to share to them? In the midst of pain and suffering, allow the problem to push you closer to God. If you make that choice, not running away from God, but allowing the problem to push you closer to God, to become more dependent, then and only then will you experience God's best. Humble yourself before God and say, Lord, I do not know why, but here I am. I surrender this to you. I thank you in advance for what you will do through this problem. I will trust you. I don't see it now, but I will trust you. Nakikita niyo po yun? Amen. Para pong, hello? Yes, kuya. Oo. Nakita niyo po yun, no? Kung paano ang Panginoon kumilos sa buhay ng bawat isa. Nakita po natin kung paano sinabi ni Pastor Peter, come closer to God in any circumstances ng buhay. Di ba po? Kasi nandito lang tayo, panandalian lang ang buhay natin. Kasi nangyari din po kay Pastor Peter, no, sa anak niya na na-rape po yung isang anak niyang babae. Then he suffered. Kahit mga pastor, wala pong exception. Even nga mga prophets, wala din po eh. Pero kung paano po tayo mag-response kay, even Job, kung paano po rin siya nag-response kay God. Doon sa mga suffering, sa mga depression, anxiety, na nararanasan po ng bawat isa. Nakita po natin dito kung paano siya kumilos ang Panginoon sa buhay natin. No? Meron lang po akong tatlong tanong na iiwan sa inyo. Meron ka bang tunay na relasyon sa Panginoon? Panginoon Diyos? Paano mo ginagamit ang buhay mo? Paano mo ginagamit ang buhay mo na binigay sa iyo ng Panginoon Diyos? Minahal mo ba ang Panginoon Diyos tulad ng pagmamahal niya sa iyo? Yun po yun. Sa napanood nyo, sa napakinggan nyo, sa nakita po ninyo, sa buhay natin, sa naranasan natin, sa mga suffering, tunay po ba nating mahal ang Panginoon? Tunay ba nating ipinapamuhay ang kanyang salita? Yes, mahirap. Yes, mahirap sumunod. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi mo naman magagawa yan ng sarili mo kung hindi mo ako kasama. Yung tunay na relasyon ang kailangan ng Panginoon. Yung tunay na relasyon kung paano tayo lumalapit sa Kanya. Kung paano natin ginagamit ang buhay natin na binigay ng Panginoon Diyos. Kung paano natin siya, sabi nga natin kanina, di ba, mahal natin Panginoon Diyos, gusto natin sa langit. Pero nakikita ba, nagre-reflect ba to sa buhay natin? No? Sige, pray po tayo sa closing prayer. Sunod lang po kayo sa akin, no?